Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Malalim ang pag-akin ni Kristo sa kanyang mga alagad na isinugo niya sa Chorazin, Betsaida at Capernaum. Ilan sa mga bayang hindi tumanggap sa mensahe ni Kristo. Ang pagtanggi sa mga mensaheng ipinadala niya sa mga alagad ay pagtanggi rin sa kanya at pati na rin sa amang nagsugo sa kanya. Kalooban ng Diyos ang kanilang tinanggihan at lingid sa kanilang kaalaman, tinanggihan na rin nila ang kaganapan ng buhay at pagkabuo ng kanilang pagkatao. Sa halip na maging daan sila ng pagpapala at liwanag sa mundo, naging hadlang pa sila sa paghahari ng kalooban ng Diyos. Kadiliman at kasalanan ang kinampihan nila, samantalang ipinagkakaloob na sa kanila ang kaligtasan. Larawan sila ng katigasan ng puso ng sangkatauhang nasasadlak sa dilim. Pero sa kabila ng lahat, napukaw pa rin ang awa at habag ng tagapagligtas. Panaghoy ang tugon ni Jesus na isa pa ring mariin na pag-anyaya kung pakakalimiin. May panghihinayang at lungkot na nagbumula sa pagnanais na makasama ang lahat ng kanyang mga tinawag tungo sa walang hanggang kaligayahan. Sa unang pagbasa, tila liwanag na tumanglaw ang pagkilala sa katuwiran ng Diyos. Sa sakramento ng pakikipagkasundo, liwanag din ni Jesus ang gabay sa pagtanggap ng kanyang mensahe.